Yun po mga ka-business naming minamahal, tapos na po ni Makmak. Yung paglalaban niya tapos na. Tapos dito sa CR, naglinis na rin siya mga ka-business. Ayun oh, malinis na oh. Yun oh, dito malinis na. Linis niya. Dito malinis na. Uray talaga. Yan si Makmak mga ka-business. Yan po mga ka-business. Pag si Makmak talaga kumikilos, okay pa sa uray. Dito yan na rin, linis na rin. Tapos dito, mga ka-business oh. Yan, yan si Makmak. So yun po mga ka-business no, yun nakaligo na ako. Ay aalis kami ni Mingay mga ka-business dahil magpapahilot kami kay Bibi Tinay. Ano po mga ka-business. So yun po mga ka-business, pag-isamahan nyo po kami ni Mingay. Kasi pati si Mingay ipapahilot ko rin. Dahil nga ano, may pasakit, yung namaga yung kanyang yung kamay. Hindi ko alam kung bakit mga ka-business. So okay na, tara na. Dito na ako maghintay sa kasi ko pa yung motor ilabas. So yun po mga ka-business. Ang sarap sa pakiramdam pag ganitong malinis yung malinis talaga pati doon inasikaso ni Makmak doon banda. Ito malinis yan. Napakahusay ni Makmak pagdating sa bahay mga ka-business. Napapansin ko talaga sa kanya yan. Mas siya, mas malinis tumarbaho mga ka-business. Kumpara ko si Dindin ako. Si Dindin, naglilinis din naman niya si Dindin. Kaso lang, hindi mo siya maasahan sa yung bang lalo sa paglalaba. Yung pagkamaramihan na. Nako, nabukasan, nilalagnat mga ka-business. Kasi ang kilos din talaga yung napakahina, mahina, mabagal kumilos. Hindi yung hindi ba yung parang active talaga kung gumalaw. Hindi din iba lang, pero di mo naman mapipilit kasi yun lang talaga galaw niya eh. Kasi pag masubrahan sa galaw, kung sobrahan sa dami ng ginagawa, kinapukasan, asahan mo, nilalagnat na, masakit ang katawan, yan, papili na ng gamot. Pero ito si Makmak pag tumarabaho sa bahay, husay. Kahit saan, alam nila yan, magkakapatid. Si Lulong alam niya yan. Si Makmak talaga, pagdating sa bahay. Magagalit nga yan, pag daming kalat. Iba naman yung bahay natin, kalat na naman. Gano'n naman yan, magagalitan niya yung mga kapatid niya. Huwag kayong magkalat. Kaya kumilos yun, kasi kagabi, mama niya, namamaga yung kamay. Yun, naglaba dito, ang dami nilabhan. Pati yung pang-charge ng mga gamit, nilabhan niya. Tapos, din kagabi, ang ginawa niya din kagabi, bilang pagtulong din kay Makmak, siya naman namalansya dun sa mga pang-church, pati sa akin, pinalansya niya. So, yun ang ginawa ni Dindin. Hindi na siya tumulong sa paglalaba. Si Makmak ang bumira talaga. Hindi ko lang siya nag-vlog kagabi kasi nag-edit ako eh. Yun, ngayon, pinakita ko sa inyo yung ganyang mga ginagawa. Bilib ako niyang bata na yan. Yan? Para akala mo babae kong kumilos. Malinis yan, malinis sa bahay. Hindi niya talaga tinantanan ng gabi matapos. Ang oras na siya natapos. Ando na sa mga kamis niya, sa church na. Church duty niya ngayon kasi. Ayun na. Puputi mo yan ang mga gamit sa mga pang-church niya. Hindi yan alis pag hindi napalansya yung gamit. Ganoon siya sa gamit niya, silad. Naalala ko nung ako'y binata, mga ka-business. Hindi ako pumapayag pag yung damit ko lalapat. Mahilig ako sa puti nung araw. Hindi ako sa puti. Hindi ako papayag na yung damit ko hindi na ibabad ko muna. Ibababad ko muna yan bago ko yung pusutin. Ibabad ko ba? Ngayon, ibabad ko ngayon. Kinabukasan ko pa yung lalabad. Babad ko yun siya sa may sunrocks ba. Tapos, puso pa dati yung yung anghel ba tawag doon? Yung kulay blue. Ilagay ako ng mga ilang sasi niyan para ganda sa tingnan pagka nakalagyan ng anghel eh. Yan. Tapos yan, mabango yan, may mabango talagang nilagyan ng daw niyan, mga business. Ganyan ako noon. Tapos ultimo pambahay ko, planchado. Hindi po yung planchado kasi nahiya ako sa girlfriend ko talaga. Damit ko gusot-gusot. Kailangan komportable talaga ako lagi. Ano yan? Hindi ko alam. Hanapin mo. Hindi ko alam. Hanapin mo.
Ganun ako dati ka Ceylan. Kaya na-adapt ngayon. Nakikita ko ngayon si Makmak. Si Makmak. Napakalinis kung manamit. Ayun na yung pag umalis siya, lalo kung charge ang pag-uusapan. Hindi yan umalis pagka hindi talaga plates talaga yung mga ulo, talon. Tapos mahilig sa relo. Kahit tigmang 50. Kung mahilig mamurma, mahilig siya mamurma. Ganyan kasi ako nung binata ko eh. Napakahilig ko rin sa relo nung araw. Nung ako'y binata pa. Kaya lang nung nagbago na nung nag-asawa na, parang wala na sa isip ko kasi kung mas priority kasi sa akin. Kung bibili ko relo, ibili ko na lang ng pagkain. Ilan kasi sa akin. Nawala sa akin yung pagiging kahiligan sa relo. Ay kung meron, di susuotin. Kung wala, okay lang. Kasi hilig talaga. Napakahilig, tapos hindi bibili ng mamahalin. Doon lang sa basta mumurahin lang. Nakailang relo na po yan mga business. Mahilig mamurma. Magaling siyang mamurma. Kaya yan, siya nakakakuha sa style ko nung araw nung ako binata. Pero nung itong nag-asawa na, wala na akong arte-arte. Hindi na. Kung ano lang meron, yun lang sa akin eh. Ngayon, nagkakaroon ako ng relo kasi binigyan ako ni Dodong. Yan o. Ang business o. Binigay ni Dodong sa akin yan kasi si Dodong naka-order siya sa Shopee ng bago. Kaya yan, nakarelo uli ako. Pero 200 na din bilhin nito ni Dodong. Ang importante may relo business. Tara na, kay hapon na. Mga ka-business, papahirit ko tong bata. Baka si Nenday, dalawa yan sila. So yun po mga ka-business, no, babalikan po namin kayo. Hilot ni nanay, hindi umiyak ang bata. Magaling si nanay maghilot. Hindi umiyak ang baby eh. Sabi niya sa'yo pa, oh, daddy, baby. Ayaw mo, daddy. Ito yung horse niya, oh, dinaan ko na lang sa nilibang-libang ko mga kabisi kasi umiyak na eh, umiyak na nung hinilot. Umiyak na nung hinilot eh. Ito na oh. Oh, ayan oh, ayan oh, ganda no. Oh, ayan oh. Sige na, huwag na iyak. Nakangiti na. Oh, sige na, malapit na matapos, bebe. Malapit na matapos 'yan. Kasi yan na eh, namaga. Ito may mga naiwan po. Lamig-lamig nila. Pati yung floor plan ng mga kwarto. Andito pa. Ang kulit mo, Whitey. Sige, sarado mo. Tumbler ko. Sa likod nito meron kami nakitang banyo. Ano pakiramdam mo, ma? Na kami mag-ikot dito. Ha? Makirot. Lumaga eh. Ano yan? Lamig siguro yan. Isa ata to sa lounge area nila dahil may mga Hindi niya maigalaw na eh. Nahirapan siyang gumalaw eh. Maraming dokumento ang nakakalat lang dito at nakakalungkot makita na sobrang ganda ng mga plano nila pero wala nang chance ang matuloy pa.
pasalubong ka. Ito na yung spot kung saan pumunta ang nakita namin kanina. Dito ko makita kanina yun. Pagpunta ako sa parking lot ko na. Tapos ito siguro. Tanggal pa. Wala kami kaalam-alam na nakatayo na pala kami sa pinangyarihan ng may narinig kami boses na matanda umiiyak na parang umiiyak ng tulong. Dito pala nasawi ang dalawang mag-asawang negosyante dahil bigla na lang daw nawala ng kontrol ang kotse at nahulog ito. So yun po mga ka-business. Yan, si Mingay naman ang hinihilot. Malapit na matapos yun. Kasi yun nga, yung lamig sa, niya, sa kamay, yun ang problema. Kaya siya namamaga mga ka-business. So yun, pag matapos yung mahilot na yun, huwag na tayong problemahin. Pwede na kami makauwi ngayon. Hintay na lang na matapos. Si BBT9 naman yun, tapos na rin nahilot. Wala na siyang, si BBT9, wala siyang lagnat ngayon umaga. Pero pagdating kasi sa gabi, nilalagnat siya eh. Yun ang problema namin. Kaya sinama ko na talagang kailangan ipahilot din. So obserbahan ko yan mamayang gabi mga ka-business kung okay anong status niya mga ka-business, kasi ito yung gabi siya nilalagnat eh. So yun po no, itong lugar na to, ito yung dati naming tinirahan mga ka-business. Sa unahan na to ng konti, doon yung bahay ko dati, yung kauna-unahan talagang tira namin sa lugar na to. May sarili akong bahay dyan, dyan ako nagkaroon ng bikiri noon. Natatandaan ko itong lugar na ito. Kanya nga lang ay hindi nga yung nagpumatok, no? Hanggang sa naibinta ko rin yung gamit na yun sa bakery. Kasi yung bahay na yun dyan, ano to nung araw, yung puro basura. As in basura talaga, pag naglakad dito, akala mo, pum, yung inaapakan mo, mga ka-business. Tapos yun, na-develop siya. Nagkaroon siya ng simento. Pero ang ilalim nito mga ka-business, doon sa parte sa natirhan ko dati, ano yun, puro plastic mga ka-business. Kaya pag dumadaan sa sakyan, umuuga yung bahay ko. Kaya yun, naibinta ko rin yun mga ka-business, kasi hindi safe yung lugar na yun. Doon banda sa may akin na area, pero itong lugar na to dito, hindi to na, lupa talaga to rito. Lupa talaga to. Yung sa akin lang doon sa may taas. Kasi tambakan ng basura to nung araw mga business. Dito ako kauna-unahang nakatira sa lugar ng Bagumbong. Dito sa lugar na to, Villa Cristal ito. Hanggang sa nakalipat nga ako ng Brilliant, karon din na uli akong bahay doon. Tapos yun, hanggang sa napunta ko doon sa may Tiranuba mga business. So ito yung lugar na aking tinirahan ng araw. Nung ang anak ko pa noon ay si malit pa si Makmak mga ka-business, tsaka si Dindin. Maliit pa sila ng araw. May mga kahoy dito sa harap, merong sink. Dito siguro nagugugas ng mga pinagkainan. Masakit din yung nasa palad ma? Ito. Saan? Yan. Meron daw ditong nalulunod itong bata. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti bumibig. Sabi ko sa iyo, kulang lang sa hilo talaga yan eh. Binat ito. Binat yung ganun ay? Siguro yung mga ginagamit natin yung mga nag-outing. Nakasampay pa guys. Sobrang daming gamit ang nagkalat ang hilo ng mga yan. Habang kinukuha na lang mga ito, ay bigla na lang. Binat daw yun mga ka-business, sabi niyo yung nanay. Ang nanay na laging namamaga yung kamay niya. Talikod ma. Dahil kakaupisa pa lang namin ito, magpapadala ba kami sa tapo. So yun guys, hindi ko na namin yung t-roll, pero dito ko mga nagibot pang hanger. At mayroon na ang bahay. Nay, maraming salamat po Nay ha. Thank you. Nay, anong pangalan niyo po? Dilia. So mga ka-business, kung sino gusto magpapahilot, no, sa mga bata, si nanay, medyo magaling siya, no? Ang husay niyo nanay. Ay, ang husay na maghilot mga ka-business. Ma, kakilala mo to? Hindi ko kilala yung pangit yan. Hindi, wala akong kilala.
Yun ang pangalan niya, man. Nakalimutan ko. Apple of the Ay, eye. si Apple pala. Yan po mga kabisnes, kakilala ni Mingay. Maganda kasi nakadalawang So yan po mga kabisnes, pauwi na kami. Okay na. Nahilot Dami na. yung business. Kailangan kailangan talaga mapagaling. Ano yun po? Apple pie. Dan. Si Apple pie pala to. Pag gusto niyo po magpailot, dito lang po kayo sa Villa Cristal. Dito po si Nanay. Opo, pangalan Comment lang po kayo Anong sa- pangalan ulit ni Nanay? Nakalimutan ko. Si Nanay Delia. Nanay Delia po, mga Gusto lang kabisnes. magpailot, endorse ko po sa inyo si Nanay. Comment down below sa YT namin. At sasabihin ko po kung saan po yung address nila. Opo. Anong address nyo na? Pakibanggit nyo na rin. Villa Cristal. Villa Cristal. Villa Cristal. Anong Sa pastry. Hanapin lang anong si room Nanay po na? Delia. Anong kuwan ba to? Street? Black 5, Black 25. Black, Black Crystal. Black 5, Black 25, Villa Cristal po mga kabisnes. Yun po ang kanilang address ni Nanay. Kung sino yung gusto magpapahilot, dito lang. Malapit lang po yan. Sa mga perimeter lang dito sa Villa Cristal or dito sa Parting Terranova. Yun, dito. Pwede ka magpahilot dito. Ang sarap po ng hilot ni Mother. Hindi siya masakit maghilot. Lahat po akin. Hindi pa lahat yan. Sakit po dito, pero medyo lumambot na po siya. Tapos ito na. Ang sarap. Parang okay gusto na. ko nang matulog. Nay, pwede rin kayo ng yung home service. Meron daw si Nanay. Pwede rin. Sige, sa susunod po siya. ng number 9 para... Nay, number niyo po. Princess, bigyan mo nga ng number ko, Princess. Doon, sa may sako. Sa may sako. Hindi. Ito pa, pinapagimay pa yung bigas. Sige pa, papunta na lang po kami dito. Papalitan. Okay. So yun po mga kabisnes, alis na po kami. Salamat po ng napakarami. Ano po? At may marami pang gagawin. Marami pang gagawin pagdating sa bahay. So yun, si Bibi Tinay, okay na rin. Nahihilot na rin. Thank you po mga kabisnes, babalikan po namin kayo, no? Right. Ayan po mga kabisnes, ay papagawa ko itong motor. May problema, mga kabisnes, wala yung headlight kasi nagmamalfunction itong switch. So try to tingnan kung kaya pang gawa ng paraan. Siyempre, mahal din kasi yan eh. Pero kung hindi na, wala talaga tayong choice. Pero kung kaya ba, di makakapagawa pa ako sa iba kasi magpapalit pa ako battery, magpapalit pa ako ng bearing, mga kabisnes. Kasi ito pa, papalitan pa ito ng cover. So baka kung nakapusin ako sa budget, papansin ko lang muna ito kasi medyo mahal ito eh, mga business eh. Yan o, ginagawa na ni Kuya. Yan. Kinalawang pala Kuya eh. Kinalawang. Kaya pala. Sana madilinsyahan pa no? Para makatipid-tipid tayo mga business. Kasi matagal-tagal na rin na yung ilaw na to patay silbi mga business. Kaya nangyari nung gano'n ang status niya, pagka i-on mo siya okay, tapos pagka hindi mo na malaya na malayo ka ng tinakbo mo, wala ka na palang ilaw, yung pala nagmamalfunction dito hanggang sa ang nangyari napundi yung bumbilya mga business. Kaya yun ang problema ko nito na kailangan masolusyon na talaga mga business, kailangan mapagawa na. So kung okay pa naman, okay pa to, magawaan pa ng paraan ito, makakaminos-minos ako, makapapagawa ko yung ibang bagay. Kasi marami akong ipapagawa eh, mga business. Wala, kailangan kasi talaga mga business kasi nag-scout tayo, wala tayong magagamit. Mga ilang kuha na rin, mga ilang linggo o halos buwan na mga business na hindi ako nakapag-scout kasi nga ito problema ko. Yung motor ko. Dahil ano na, yung ilaw pinakamalaga doon, battery niya mahina ng busina, tapos wala pang ilaw, tapos yung bearing, problema na rin bearing sa huli, kaya hindi ako nakapag-scout na hindi ako makakaalis-alis. So ito ngayon, gawa ng paraan, just in case lang, sana. So yun po mga kabisnes, babalikan po namin kayo.
Nak, doon ka lang sa gilid na kay delikado talaga dito. Daming sasakyan dumadaan. Kaya po mga business, pagkatapos magpahilot na ni Mengay at si Bibitinay, pinapagawa ko na rin ito. Yun, umuwi na sila mga business. Kasi ano yun sila, tricycle lang yun sila eh. Tapos dito, tapos ito, palitan dito. Tapos ito mga ka-business oh. Switch, tapos cable. Yan. Yung ano, yung throttle cable. Tapos dito mga ka-business yung ilaw, headlight. So, daming problema itong motor na ito mga ka-business eh. Tagal-tagal na rin kasi ito mga ka-business na pagawa. Kaya ito patong-patong yung ano niya, problema. Ilang pera ba dala mo pa? Hindi ko pa, ano na, mamaya na. Hindi pa naman alam natin kung magkano lahat yan gagasusin. Hindi kasi talaga po pwedeng hindi mga ka-business natin ano po. Kailangan natin mga business para makapag-ano tayo, makapag-scout mga business. Nilagyan nila ng ano, yung pinakahap na business ay ano na maluwag lang. Bilasan mo ba? Boss? Bilasan mo nila? Pag di lumala dito, boss, nakakay mo lang. Papa. Masarap, bebe? Masarap yan, bon. Masarap yan ang bunso-bunsoan ko kasi wala man si Bebe Tinay. Favorite ko ba eh? Favorite mo na yan, bebe. Favorite na ni bebe, ha? Yan. Thank you ba? Sumasama sa akin mga kabisnes magpagawa ng motor. Ayan. Nakikita kong nainip na siya mga kabisnes eh. Oh, sarap. Avocado. Hindi po siya masyadong... Sa akin, water sa akin lang. Water. Yan. Magalaw-galaw to, no? Oo. Ano ba, boss? Papa, lubat na yan o Ilan? 2%. So yun, mga business ito tapos na, ikakabit na lang yung mga kuan. Yung sa kuan itong sa upuan sa sunod na lang kasi wala nang time mga ka-business dahil Ganun siya nasara pa na sila. o, ganun o, pa o, ganun. Oo. Sa sunod na lang yung sa cover ng upuan. Oh, neutral niya, okay na. Okay na. Okay na yung neutral, may ilaw na. May ilaw na. Neutral. Tapos clutch cable, throttle cable, bearing. Baka nung wala ba sa'yo, vlog mo, boss? Oo. Susunod, vlog mo na, tawag na dito, wala. Dami rin. Yung sa battery, kinargahan lang yan ng battery solution kasi pwede pa naman daw. Tapos yung dito sa may kinabit dyan, may inayos niya sa may loob nito para doon sa ilaw sa cambio. Pag nangambyo ka, magkaroon ng ilaw. So yun, okay na. So, marami pa itong gagawin sa susunod naman. Nakakayanin. Sabi na, yung budget natin, diba? Right.
Business ay nagagalak, maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.